una last weekend, Richard, naglabas siya ng statement na pinupuri niya si President Bongbong for taking a peaceful track sa Ito si Robin resolution Hood ng Padilla. tension Yeah. sa South China Sea. No? Yun yung kanyang kwan. Tapos nung Lunes, ay nung na-interview ko, ay medyo sinagot ko uli siya. No? Na sabi ko na naboto siya as number 1 senator, so may inaasahan sa kanya yung mga bumoto sa kanya. Hindi umaasa yung mga bumoto sa kanya na maging spokesperson ng China. No? Inaasahan sa kanya maging spokesperson ng Pilipinas. So yun yung nabanggit ko. Tapos binanatan ko yung statement ni Foreign Ministry spokesperson Mao Ning ng China nang sinasabi na tayo ang may kasalanan. Tayo ang nagpo-pollute sa South China Sea. Tayo ang hindi totoo na winasak nila yung mga coral reefs. Nakita mo, Richard, front page yan last week, di ba? Yung coral reefs, no? At binanatan ni Secretary Gibo Chodoro na sabi niya ay hypocrites at saka sinungaling ang China. Sagot ni Gilbert Teodoro dun sa spokesperson ng Foreign Ministry ng China. So, nagsalita rin ako tungkol dyan. No? Inulit ko lang yung sinabi ko last week dun sa mga sagot kay Robin Hood Padilla. No? Na kailangan ayusin niya. Paano, after kasi namin magsagutan, sumagot naman si Senator Trillanes. Nakita mo ba yon? Dalawa yung sagot sa kanya isa ni pa yan. Isa pa yan si Oh, Trillanes. dalawa yung sagot sa kanya. Mainit na. Let's go. Sabi ni Trillanes, sino naman may sabi sa'yo na nawala sa atin yung Scarborough? No? Yan pa naman, yan ay contested pa rin. Pero hindi pa yan nawala. Kaya wag mong sabihin na yan ay inagaw nung panahon ni Pinoy. No? Tapos may isa pa siyang sagot. Kahapon yata, no? May sagot din si Senator Sandy Trillanes. So, sumakay na rin ako. Alam mo naman ako, mahilig sumakay. So, sumama na rin ako doon sa diskusyon. Cloud chaser daw tayo. Cloud chaser. Oo, yung kulang sa pansin, nagpapansin uli. Ang sabi ko kay Robin Hood Padilla, yung hindi naman talaga inagaw. No? Hindi naman talaga inagaw dahil nagkaroon ng standoff tapos nagdesisyon tayo na sabay umalis. 'Di ba? Tayo inaasahan natin may word of honor yung China na sabay tayong aalis sa Scarborough, sa Baho de Masinloc. Ang problema, tayo lang pala yung umalis. Sila nagstay na ron at hindi na pinapasok yung ating mangingisda. No? So ibang usapin naman 'yon, no? So natamaan si no? So natamaan si Trillanes din dun sa sa kritisismo ni kasi ito yung Robert Tiglao School of Thought, 'di ba? Yung itong Bobby Boy School of Thought, ito sinisisi ang China, lahat na lang sinisisi except China, no? Ayun yung interesting yung mga tao, no? Na lahat na lang Aquino, Trillanes, Del Rosario, Robin Llamas, Ronald Llamas. Ayun naman tayo. Bosto. Ayan, lahat na lang except China. So minsan mapapaisip ka what's going on. Pati Vietnam, sina rin. Lahat na lang. Sinama na lang pati si Obama. Hindi lang sinisisya. So, sumagot pala si Trillanes. Kailangan din natin interview. Twice. May isa pa kahapon. Nakalimutan ko lang yung sagot niya kahapon. Mainit to. Pero at saka medyo galit si Senator Robin Hood Padilla dahil medyo maraming bumabanat sa kanya sa social media. Hindi ko, yun yung doon yata siya nagalit, no? Na halos 95% nung sumasagot sa kanya sa social media, puro mga puro mga banat. Meron nga mga nagpakilala ng mga vloggers, sabi nila ay hindi sila ay mga pro Duterte. Pero sa issue ng South China Sea, ay kontra sila sa sinasabi ni Robin Hood Padilla. Sabi pa nga nung napanood ko ng mga vloggers. 5% kasi na lang sila, Ronald. 5%. Sabi nila, natuwa naman ako, sabi nila, kahit pinklawan si Ronald Llamas, kahit dilawan, no?
Basta usapin ng soberenya, usapin ng South China Sea, kakampi namin siya. O, di ba? Na-touch naman ako. Na-touch naman ako roon, no? Doon sa, at inamin nila, sila ay mga prodigong, no? Sa, mukhang ganun yung tono eh. Meron pa nga nag-lecture kay Kwan eh. Kay Robin Hood Padilla, Bel Enriquez, na sinabi sa kanya na Senator, ito kasi yung ibig sabihin eh. Ito yung ibig sabihin ng pagiging statesman. Sabi kasi ni Senator Robin Hood Padilla, suportahan natin yung statesman-like attitude ni President Bongbong Marcos. So yung isa, sumagot, Senator, ito ang ibig sabihin ng pagiging statesman, no? Integrity, vision, etc. Lahat yan, wala kayo. Ganun yung sabi. Nag-pivot siya. So obviously, yung 95% na nag-bash online, ito rin yung 80 to 95% na nagsabi, the Philippine government has to take a tougher stance sa West Philippines. And the Philippine government should team up with Japan, with US, yung mga like-minded countries. So, natin consistent yung online dun sa mga scientific surveys na legit. Yes. No? Kaya nga sabi ko nga Richard nung Lunes, baka gustong pakinggan ni Senator Robin Padilla yung mga spokesperson ng China, no? Yung sa Foreign Ministry, parang parehas sila ng sinasabi, no? Parang parehas sila ng sinasabi. Parang lang naman, no? Kaya nga sabi ko, hindi ko sinasabi na traidor sa Pilipinas si Senator Robin Hood Padilla. Pero para hindi ma-confuse yung mga Pilipino, no? Magayos siya ng sasabihin. Yun lang naman yung sabi ko, dahil baka ma-confuse yung mga tao, no? Baka ma-confuse yung mga tao. Lalo na, yung nag-interview sa akin si Michael Fahatin. Sabi niya, dapat magsuot daw ng bayong para maging makapili. Hindi ko naman sinasabi yun. Sabi ko lang, ina-advisean ko lang si Senator Robin Padilla na magayos, no? Dahil pare-parehas sila ng sinasabi ng mga kakampi ng China sa Pilipinas eh. Yung isang governor, yung isang vlogger, yung isang kolumnista. Binanggit mo yung pangalan ng kolumnista kanina eh, no? Ayan, no? Erase. Na-delete ko, nakita mo, in-delete ko yung record. Parang pare-parehas sila na sinasabi, pare-parehas ng outline, pare-parehas ng mga talking points. Hindi ko naman sinasabi na isang kodigo lang yung ginagamit nila. Wala akong sinasabing gano'n. Ang sinasabi ko lang, parang pare-pareho. Parang pare-pareho. Parang tayo, Richard. Let's be fair. Minsan pare-pareho tayo na sinasabi. Ronald, diba? Let's be fair. Let's be fair. Ang term ni Senator is third party. Ang term ng Chinese embassy ay external powers. So medyo may ano naman. May variations naman, in fairness naman. Creativity, variations. Si Bato naman. Iiwan ko na lang sa'yo. Dahil ikaw naman ang host, sa'yo ko na iiwan ang pagiging fair. Paano? Kami kasing mga leftists, kami, very partisan kami, no? Sa mga issue na yan. Tsaka very emotional kami, no? Sabi kasi ni Senator Robin Padilla, ba't nanggagalaiti tayo? Bakit nagagalit tayo kaagad? Nagduduruan pa lang daw. Yun ang ginamit yung words, duruan pa lang. Ang sagot ko dyan sa kanya, kung hindi ka nagagalit sa ginagawa ng China, hindi ka Pilipino. No? Kung hindi ka magagalit. Kaya yun naman ang sagot niya ulit today. No? Yung sagot, pabayaan na natin ng presidente, wag na tayo makialam. Dahil alam ng presidente kung anong gagawin. No? Parang so medyo nagpukay siya. Richard, medyo nagbabackpedal na siya ng konti. Kaya payagan na siya mag-backpedal. Ang kanyang pag-backpedal, yung kanyang graceful exit, ay pinupuri niya yung presidente na maiba yung sinasabi sa kanya. Hindi mo napansin? Ronald, sige. Let's add more interesting characters. Let's spice this up. So, yung unang nakita ko nag-pivot ay si Senator Triple Masters Tolentino, di ba? Earlier in the year, biglang, let's do quadrilateral security with Australia. Yung mga sinasabi namin dati pa, biglang ano siya. And then of course, kasama ko kanina si Francis, kasama ko kanina. Ano natin yan? Tapos yung isa pa, of course, Senator Bato, biglang West Philippine Sea, yung tumatalon na naka-West Philippine Sea t-shirt, di ba? So nagpipivot na parang iba, naiwanan tong isang to. Itong isa,
Nandun pa rin sa 2020, 2021. Oo. So mukhang nagpipipot. Pero parang wala namang kinalaman si BBM sa usapan. Biglang, BBM dito ka, protektahan ka namin dito. Alam mo, parang nagbabasketball ka, biglang sumali ka sa kabilang laro. Parang wait lang, bakit nandito? Di naman Ang kami. tawag dyan, Magulo. ano mo ang tawag dyan ng bunso ko, style bulok. Ang tawag dyan, style bulok. Sa kabila, nakikigame na. Wait lang, anong kinalaman ni BBM sa usapan natin? Usapan ko, yung third party na sinasabing yun. And speaking of President BBM, siya na nga nagkumukuha ng third party para tulungan tayo sa EDCA. So, effectively, he was criticizing BBM. So, hindi ko gets itong pivot niya. So, advice naman natin Pabayaan mo na. off team niya. Sana naman yung pivot natin medyo may konting swab. Yung pumunta sa kabilang panig barangay, di ba? O naman, mahalaga naman is the thought that counts. Yung kanyang thought ay mag-backpedal. Hindi lang nga effective. Medyo malabo eh. Medyo malabo yung kanyang backpedal eh. Pero pabayaan mo na. Then, at least yung it's the thought that counts. No? Balak niya mag-backpedal. Hintayin natin bukas kung ano naman sasabihin niya. Kanina nga, kausap ko si Senator Francis Tolentino iling-iling na lang siya kanina no? Nung kinekwento ko yung debate namin ni Robin Hood Padilla, iling-iling na lang siya. Siyempre, ayaw naman niya mag-comment. Dahil siyempre, kasama niya yun sa partido. PDP na ba? Kasama niya sa Senado. No? Ayaw niya mag-call no? Pero yung mga ibang senador, kasama ko nung linggo sa isang kasal. Si Manny Pacquiao, at saka si Tulfo, no, doon sa kwan. Si Senator Manny Pacquiao talagang siya, posisyong Richard Haydarian, no? Noong 2020 pa siya in fairness. Whitson Reef, di ba? Whitson Reef pa lang, biglang tumindig si Pacquiao. Kaya okay na ako kay Pacman. Pinapanood ko ni mga football, mga boxing niya. Talagang kwan siya, talagang pinangatawan niya noong linggo, no? Dahil galit na galit siya, no? Kinikwento ko yung aming debate, no? So Robin, how does it At sasama daw siya sa So, Secretary Ronald dito. Ay, wala na. Parang nung tinatawag mo si Christian, si Richard doon sa tuloy, lalo ako hindi maimbitahan ni Christian Esguerra. Anyway, balikan natin to. Once lang yata ako nag-guest kay Christian, 2016 pa yata. Ayaw niya na. Sabihin ko sa kanya, sabi ko, Christian, nagreklamo si Richard. Once mo lang daw sa inimbita. Ronald, how does it feel ngayon? Siyempre, clout chaser ka daw. Pero how does it feel that the clout is now chasing you, Ronald? Na lang, hinahanap ka. But is si Robin Hood, friendship ni Francis. Alam mo naman kaming kulang sa pansin. Kami ay nag-enjoy pag napapansin. No? Kaya nagpadala ako ng thank you note. No? Sa, gusto ko sanang ma-hurt, pero hindi ako na-hurt eh. Ano kaya ibig sabihin nun, Richard? Manhid na ako. Hindi ako na-hurt sa mga balat sa akin. No? Medyo ang tawag dyan, Alam niyo nun. Sulat na natin yan. Okay. So, bago tayo mag-transition naman dun sa mga mahilig gumastos, di ba? Medyo papunta na tayo dyan. Dito muna tayo sa West Philippine Sea. Robin, ang basa mo ba? I mean, kahapon lang in-interview namin si Justice Carpio. May sarili siyang theory na bakit si BBM ay nag-pivot. Ang kanyang hypothesis is because paubos na yung Malampaya at mukhang yung mga Chino hindi pa rin pumapayag na mag-move ahead tayo sa exploration. So may time bomb element. So mukhang nagpanic ito si BBM. Loko pala itong mga ito. Mahirap kausap. And he said something that I was not 100% sure about but now probably more certain, which is actually dati pumapayag daw in China na service contract na lang yung sa Reed Bank. Pero biglang paiba-iba lang nila sila ng sinabi. And then nung nag-EDCA si BBM, biglang, sige, ulitin natin yung negotiation service contract. So yung parang dinidribble tayo. So ang basa ko dito, Ronald, is parang medyo sabog yung response ng China. I think talaga nabigla sila, no? Kasi ang hard nung yung recalibration na ginawa ni BBM. You defend it. Para
BBM's admin, maybe not himself, sounds more aggressive pa sa China kaysa yung mga kaunahan ng panahon ni Pinoy at saka yung towards the end of Pinoy administration. No? I mean, look at what Giboy is saying. Look at look at Jay Tariela ng Commodore Tariela ng Coast Guard. I mean, sobrang next level. I think nabigla talaga ng China at hindi ko alam. Speaking of which, anong ginagawa ni Special Envoy, pangalan niya? Teddy Boy. Anong ginagawa ni Teddy Boy? Nasaan na ba yan? Binablock ka sa Twitter na yan. Ano bang Kanina ginagawa? nga, kasama ko si Ambassador Babes Romualdez eh. Yun! Yan, beshi natin. Tawalan siya ng tawa kanina. Kinikwento ko yung aming spot ni Senator Robin Hood Padilla. Pero tingin ko tatlong bagay eh. Tatlong bagay, Richard. Una, ay nakita naman niya na nung panahon ni Digong, kahit very, very pro-China si Digong, yung mga commitments na 24, 25 billion, wala naman talagang pumasok. No, yun yung una. Pledge trap. Malalaki diyan yung mga big ticket, yung mga fast train. 'Di ba? Wala nangyari doon. Tsaka yung 500 hectare industrial estate sa Clark, wala nangyari doon, no? Ang medyo may nangyari yung 2 tulay sa Intramuros, no? Ngayon nung nag-negotiate sila, pumunta sila noong January 6, 'di ba? Sa China. Humihingi ng linaw si President Bongbong Marcos kay President Xi Jinping himself, no, na very concrete na mga deliverables, no. Mukhang walang naibigay na commitment, no. Siyempre nagsimula naman yung pivot ni Bongbong Marcos nung last year pa. Pero lalong lumala yan nung trip niya sa China, yung kanyang first state visit sa China nung January 6. Dahil mukhang na-realize niya walang maibibigay yung China. These are again all MOU, no? So yun ang una. Ikalawa, nakita naman ni BBM sa mga surveys, sa mga briefing sa kanya, 90-95% of Filipinos are critical dun sa aggression ng China sa West Philippine Sea. Kung ikaw ay presidente, gusto mong ma-maintain yung iyong 61% Public opinion na is boto last election, kinakailangan sensitive ka dun sa ganong klaseng sentiment ng mga Pilipino. Ikatlo, mga advisors. Tingin ko isa sa mahalagang advisor sa kanya, si Ambassador Babes Romualdez, no? Nagalit din ng China. So tingin ko yun yung tatlong factors na nakatulong dun sa pivot at pag-sustain ng pivot ni President Bongbong Marcos towards the US. Ronald, also of course the Biden administration going, the extra mile to charm BBM and say you have sovereign immunity. And of course there's some conspiracy theories that it may have gone more than that, but I don't want to go down into that. Yun ang gusto ng mga pro-China people. But biglang yung mga ibang pro-China people galit sa corruption, sa money laundering, sa mga Caribbean. Like, wow, that biglang change tone kayo ngayon. Kasi nakikita sa China. I'm hearing this from pro-China people. Uy, BBM daw made the deal with the US daw na ganito. Like, wow, concerned kayo sa corruption ngayon at saka money laundering. But anyway, yun yung conspiracy theory nila. No? Of course, we're just saying. But Ronald, of course, this is what I want to ask, Ronald, no? Kasi kanina actually, kudos naman sa, sa mga Philippine National Police at GLG friends natin sa Davao kanina kasi may lecture tayo. Maraming kaming pinag-usapan. Isa dyan, of course, yung issue ng EDCA, no? I want to ask you, because the EDCA was negotiated under your administration during Pinoy's time, no? Yung EDCA na negotiate nyo noon, tapos yung EDCA ngayon na gusto ni BBM, may continuity ba? Or ikaw bilang isang progresibo, Ronald, last time I checked, you're still a progressive na. I still see you in the same circles. Natatakot ka ba na baka mag-overcorrection tayo dito under BBM? Kasi ngayon may mga proposals na yung mga Amerikano ilagay din natin sa Ayungin Shoal, yung mga Amerikano padala natin sa Pag-asa. Medyo nagiging kung saan-saan pumupunta yung discussion Parang wait lang hina-hina lang, ayusin muna natin yung sabog na policy ni Digong. Mamaya tayo mag-jump dyan. But my fear, Ronald, is baka magkaroon tayong overcorrection. Ikaw bilang isang progresibo, but at the same time, someone who was from Aquino admin that negotiated EDCA, how do you feel about the trajectory of the EDCA negotiations? Based on alam natin, of course, we are not privy to confidential information, but from yung mga smokes na nakikita natin, anong stance mo dito sa EDCA na yan? Well, una ay nung nangyari yung EDCA nung panahon ni Pinoy, mas modest
yung EDCA. Under kasi yan ang Visiting Forces Agreement eh. So parang lang siya expansion or concretization ng BFA. Diba? Lalo na nung panahon na yan, ay very aggressive yung China doon sa kanilang island building. No? Yung island building nung panahon na yan. So may ganong klase. Pero very calculated eh. Very minimal yung mga troops. Tapos yan yung mga old camps. Wala namang bagong structures na tinayo. At wala namang mga armaments na pumasok. Diba? So very modest yung EDCA nung panahon ni Pinoy. Ngayon, medyo may scaling up itong EDCA sa panahon ni BBM. No? May scaling up. Tingin ko isang factor dyan ay gustong the Americans want to hit the iron while it's hot, di ba? Gusto nilang i-maximize, no? Gusto nila yung isagad yung mga possibilities, no? Yun yung at very hospitable naman yung Marcos government ngayon, no? Lalo na yung mga tao ni Digong na karamihan ay pro-China ay nawala na sa gobyerno, no? So parang merong balikwas. Or nag-change tone bigla. Then, Ronald, let me correct you. Or nag-change tone bigla yung iba, yung Ilas, West Philippine Sea, yung mga ganyan types. Yes. So dahil ganyan ang position din ng presidente within his own government, siyempre yung iba, mas gusto nilang mapapunta sa favor ng presidente by maging mas pro-US sila kaysa sa boss. No? Yun yung so nagkakaroon ng complementation yung gusto ng US at yung gusto ng mga tao ni President Bongbong Marcos. Nagko-complement sila. At syempre, the elephant in the room is yung Taiwan. Di ba? Yung Taiwan, no? Dahil ang sinasabi ng iba, bakit maglalagay ng EDCA sa Cagayan? Bakit maglalagay ng EDCA sa Isabela? Parang kung alam man yan, landlocked. Parang malayo yan sa West Philippine Sea. Parang malayo yan sa South China Sea. So ganun naman yung suspicion ng iba, no? Na medyo Ronald, I mean, yung pivot ni BBM is not only yung usapin ng West Philippine Sea or yung freedom of navigation sa South China Sea. Yung pivot niya ay baka papunta rin doon sa Taiwan, which is a flashpoint, no? Yun yung pero ako naman kasi wala pa ako nakikitang development dito sa Isabela at saka sa Cagayan na talagang very dramatic. Posible, no? Posible. Pero not so far. Maliliit lang. Pero so far, yung sinasabi, hindi pa, medyo pa naman, hindi pa masyado. So, ako bilang progressive ay very circumspect ako dyan. Dahil ayokong madamay tayo sa isang gera, lalo na malinaw sa ating konstitusyon, ay we renounce war as an instrument of foreign policy. Tingin ko, it's not only a constitutional issue, it is also a moral issue para sa bansa natin. So, Ronald, let's get serious on this, no? Ganito kasi, I mean, both of us, I think we consider ourselves as progressives, but also realists, no? I mean, we're realistic progressives. Like, hindi tayo sumusuntok sa buwan. Gusto natin mangyari yung pwede mangyari sa mundo natin kasi that's the only way to defend the West Philippine Sea and yung interest ng bayan. Now, speaking of this, so I think in principle, both of us are okay with, let's just call it EDCA light, no? Or what I call Goldilocks EDCA. You know, not too hot, but not too cold. Right? Like yung sakto lang, para lang may room for maneuver tayo. And ako naman, kasi sinasabi ni Gibo na kailangan din natin itong EDCA dahil ito yung nagbibigay na ang kakayahan sa atin. Doon naman sa Philippine Sea na mas malaki pa. Ito yung pinuntahan nila Basta na nag-jet ski, di ba? Bandang Aurora. Papuntang Philippine Sea and Rice, di ba? So actually, if that's the reason to get more interoperability, more skills, more transfer of technology, surveillance, yung tinawag na ISR, no, intelligence, surveillance, reconnaissance, ganun. Okay ako dyan. But at the same time, biglang may news na isa na US might develop a port facility sa Batanes na medyo mas malapit pa sa Taiwan. Kasi biglang magsascratch ako ng uli. So parang ako naman, Ronald, I'm happy with the general direction of the foreign policy. I had even, Justice Carpio the other day. Also, tumatawa kaming dalawa na parang, kalain mo kay BBM pa tayo naging, di ba? But
But the point is, my fear is baka biglang kung saan tayo mapunta nito na mag-overcorrection at baka mama hindi na siya EDCA light, maging ano siya, US based as light, essentially something short of a full US base. So obviously malalaman natin yun if we're going to the direction, but big base construction, weapon systems coming, malilik yan for sure. Obviously, yung mga pro-China pa ililik nila yan for sure kung nangyari yan. But I think so far I don't see any indication of that, which makes me confident na BBM, ingat pa rin si BBM, cautious pa rin si BBM kasi nilalaro niya yan. Of course. No, isa pang gusto kong sabihin dito, Ronald, is mukhang yung China rin, ginagawa nila yung tinatawag na issue linkage, no? So siguro ang gusto ng China dito is, of course, in an ideal world, walang EDCA. But in the real world, siguro sinasabi ng ibang China, tanggapin natin mangyayari na talaga itong EDCA. Duterte, the father, was a sui generis. Even Sara would not be the same if she wins. So realistic tayo. But what we can do is baka inipit natin sila sa West Philippines yan, ayungin, pwede natin i-negotiate na i-lighten up nila dyan sa Cagayan, sa Taiwan. So we want to have more room for maneuver in Taiwan theater in exchange for a little bit of giving the Filipinos some breathing space maybe sa Panatag Shoal, Ayungin Shoal. My sense is there are arguments being made in China like that. I don't think this is the final argument. I think nagdedebate pa sila. Medyo magulo din yung decision making ng China sa West Philippine Sea base sa pag-aaral natin over the past 10 decades. Past decade, sorry. So I think ito yung isang laro. Now, one interesting thing is kausap natin si Admiral Ong. Admiral Ong was saying something interesting. Sabi niya, parang mas nakakatakot pa kung makuha ng China ng Taiwan. Next na tayo sa China via Taiwan. Kaysa yung West Philippines, as important as it is, mas scary pa yung Taiwan situation. Pagkapit-bahay natin sa Bashi Strait at saka Luzon, yung China. So suddenly the conversation, Ronald, is moving na to that direction now, which was totally not there when you were in the government under Aquino. No, Taiwan was not an issue back then. Now suddenly, there's a Taiwan theater which completely complicates the picture. So kaya ngayon siguro, dapat level up talaga yung level of strategic thinking natin. No? I mean, Ron, how are you seeing this multiple theaters and calculus coming together? Medyo nakakatakot din kung isipin mo, to be honest. No? Una, yung sabi mo nga, Richard, pwede kasi itong mga game of light and shadows na ito ay merong mas nakatagong mga objectives, mga tactics. Halimbawa, ako, almost sure ako na sineset ng China yung predicate para tanggalin yung BRP Sierra Madre. Nung sinabi nila na may presidente na nag-commit na tanggalin ang BRP Sierra Madre na wala namang umaamin, maliban kay President Aguinaldo, no? That's setting the predicate. Ikalawa, yung sinasabi ng spokesperson ng China last week, no, na yung BRP Sierra Madre is the one polluting Ayungin, no, with their rusty waste at other waste. Ano kaya yung other waste na sinasabi ni Mauning, no? So they're setting the predicate. May mga ginagawa dyan, hindi natin alam. Oh, no. So they're setting the predicate para tanggalin yan. Talagang asar sila dyan sa BRP Sierra Madre. It is hindi lang figuratively but literally a thorn on their side. A rusty thorn on their side na nakaka-tetanus. Kaya sooner or later tatanggalin nila yan. So hindi ako magugulat na yung iba nag-scale up naman doon sa ibang aspeto para magamit nila para to negotiate na, hindi namin itutuloy yan, pero huwag niyong galawin yung BRP Sierra Madre. Yun yung ini-imply mo kanina. No? Yung malicious mind mo. No? Yun ang ini-imply mo kanina. No? Ikalawa ay tayo naman, in principle, sang-ayon naman tayo sa demilitarization. Ibig sabihin, not use EDCA for military scaling up. Pero, sabi mo nga, let's face reality, hindi naman magde-demilitarize yung unang nag-militarize. Diba? Yung gumawa ng first scene na nag-create ng mga islands as aircraft carriers with missiles, with fighter jets, with submarines, etc. Hindi naman tayo nauna or our allies. Nauna niyan China. Kaya ako, kung kakayanin, yun pa rin yung call, demilitarize the South China Sea. No? Pero halos imposible na mag-demilitarize ang China. No? Ngayon, tayo naman, we're facing
the biggest navy, the biggest army in the world, no? Wala naman talaga tayong chance kung magiging prangka tayo, di ba? Kaya humihingi tayo ng tulong hindi lamang sa usapin ng West Philippine Sea, sa usapin ng freedom of navigation in one of the most important waterways in the world, no? Sa buong mundo, hindi lang sa mga Amerikano, sa buong mundo, India, Europe, Australia, etc. para ma-maintain yung freedom of navigation diyan sa part ng mundo na yan. Na ayaw natin ng increasing militarization. Ang sinasabi lang natin, ang nag-i-increase is China. Diba? Kaya kailangan mag-guarantee yung freedom of navigation. Kung ang China, by some small miracle, no, ay biglang papayag na mag-demilitarize, ako mismo ang mangunguna na sabihin na well, it's not gonna happen because tayo. Vietnam is militarizing, Taiwan is militarizing, Malaysia. Wala na, scramble na yan. Scramble, tapos na usapan. Yes. Kaya sorry not for cutting you. At alam naman natin, Richard, there's no free lunch. There's no free, and Ronald, this is my problem with some of our fellow progressives. There's no free lunch, diba? But Ronald, this is also our issue, diba, with some of our fellow progressives. I mean, I love Calyodi, but when Calyodi talks about, peace, blah blah blah, ASEAN, hindi talaga gana yan. I've been in ASEAN summits, hindi nila tutulungan ng Pilipinas. Kanya-kanyang diskarte yan talaga sa ASEAN. At naintindihan ko kasi lahat pobre except Singapore, di ba? So everyone is playing their own game. Vietnam is defending their own position there. In fact, Ronald, I mean, I'm not gonna put you on the spot, but my criticism of Pinoy time was, bakit wala tayong ginawang mga structures on the ground? I mean, refurbishment on the ground dyan sa Pag-asa nung panahon ni Aquino. Kasi dito, sang-ayon ako kay Lorenzana, tama yung ginawa nila Digong administration, not Digong himself, but the Digong administration, na at least inayos yung aspalte ng konti, inayos yung water desalinization. Yun yung problema ko yung idea na, so hindi ako believe dun sa purong legal lang. Kasi kung wala kang backup on the ground, mahina, wala din tayong ginawa sa Well, I think medyo oversensitive tayo dun sa moral high ground na argument. I think that was naive. Well, naging dahilan din kasi Francis. Wow, okay na si Robin na. Naging dahilan din, Richard, dahil ang advice sa atin ng ating mga international lawyers, habang nagsampa tayo ng case sa UNCLOS, wag muna tayong gagalaw. Wag muna magtayo ng kahit anong structures or any aggressive move. Yun ang advice ng mga lawyers at saka ng Solicitor General. Yeah, but dahil baka klaro naman yung international law, you cannot change the nature of the disputed feature. For instance, hindi mo pwede gawin isang isla yung isang maliit na. Ang sinasabi, ayusin mo lang yung nandun na. That doesn't change the nature. So, there was room for maneuver. So, feeling ko masyado tayong ingat, timid tayo doon. That's my thing. Yes. Nag-ingat din. Nag-ingat, no? Nag-ingat. Tsaka, siguro may umaasa pa na baka sakaling pwede pang magkaroon ng detente. Baka pwede pang mag-ayos, no? Ayun yung kwan, no? Katulad ngayon, ginupit yung nilagay na harang sa Baho de Masinloc. Anong sabi nung spokesman ng Foreign Ministry ng China? Huwag nyo kaming i-provoke, no? Huwag kayong mag-provoke, no? Parang binibigyan tayo ng warning, no? Huwag niyong gawin 'yan, no? Ayun yung kanila, no? Parang malamig na advice. Huwag niyong uulitin 'yan, no? Huwag niyo kaming i-provoke. Hindi niyo alam kung sino yung sleeping dragon, no? Ang problema, hindi naman sleeping yung dragon, no? Binubugahan nga tayo ng water cannon tsaka ng apoy di ba? So meron nakita mo ba yung hinarang ng isang araw? Yung halos bungguin yung fishing vessel na maliit ng Chinese Coast Guard, di ba? So talagang nagiging very aggressive sila. Very aggressive, no? Kaya yun yung mga bagong nangyari, Richard, itong harang, yung paggupit ng harang at saka yung statement ng Foreign Ministry ng China, no? Just in 3 days, nangyari yan every other day. So medyo nakakaroon talaga ng scaling up. Kaya sabi ni Robin Hood Padilla, no? Iwan natin sa presidente yung foreign policy dahil siya yung magaling
Siya yung statesman. Follow the leader. Yung isang nagsusulat sa social media. For the coach. Tinanong si Juan, no? Tinanong si Robin Hood Padilla, alam mo ba kung ano ibig sabihin ng statesman? Isa-isa. 1, 2, 3. This is what statesmanship means. No? Kaya ako, tigil na muna ako. Okay na ako. Ikaw naman ang bumanat. Magpakabayot ka na, Ronald. Ano ba yan? Robin, ako si Francis, ikaw si Robin. Oo, ang column ko kanina sa Abante, tungkol naman dito sa 125 million na confidential fund na ginastos daw for 19 days. Yun pala, 11 days. Ronald, wait lang. Di ko pa... Next episode yan. Sinesegue ko lang. Sinesegue ko lang. Tigil na muna ako kay Robin Padilla. Dito na muna ako sa susunod mong topic. Ito. Last point sa episode na yan. Sige, in fairness naman saya kasi papunta na tayo dyan sa ano yung nasa immigration yung kinain ng $100? Okay. Anyway, last na tanong. Kasi may proposal ng DOJ and Solicitor General na dalhin for further arbitration. Kasi kung maalala natin, dun sa arbitration awards sa 2016, may ruling kung saan klarong-klaro na may damage na ginawang China sa environment natin noon. So, noon pa yan, 2016, ang dami pa nangyari, including yung latest na kagaguhan na ginawa dyan sa Calayan Group of Islands na huling-huli ng ating AFP and Philippine Coast Guard. So, pwede natin silang kasuhan. So, naturally, it looks like that's one option na we'll have supplementary arbitration. Kumbaga in 2016, first salvo lang yan. First punch yan. But we can go for more options right now. So, what do you think about that? You think na baka kung si Rojas naging president, yun ang mangyari, no? Basa ko, siguro kung si Mar Rojas nanalo in 2016, that could have been an option, no? Next arbitration, yung until China gives us something. No, kasi leverage point yan eh. Bargaining chip yan. Hindi nagigets yung mga iba dyan. Akala nila, wala naman silbi yung arbitrage. You don't understand. It's about bargaining chip. It's about getting something. It's about leverage. Hindi kasi gets mga ano dyan, yung mga Siga boy, mga ano. Okay. Alright, what do you think about that? Last one before we go to the favorite topic on fun. Last July, nung anniversary ng UNCLOS, nagkaroon ng forum sa Asian Institute of Management si former Solicitor General Hardalesa, former Justice Hardalesa, no? Yan yung pinresent niya, the possibility of filing another case, no? At mukhang meron silang usapan ng kasalukuyang Solicitor General Guevara. Last week nagkaroon uli ng forum sa UP, sa Malcolm Hall, no, on the same topic, no, yung possibility na magsampa ng kaso, pero hindi ako nakapunta last week. Yan yung pinag-uusapan. A few days ago, 2 days ago, nag-guest nung kami iba akong appointment. Pero 2 days ago, nag-guest si Justice Hardalesa sa ANC. Yan yung kanyang tinalakay. Yung possibility na yan. So mukhang nagsisimula na magkaroon niya ng traction. For now. Kasabayan nung proposal na i-elevate sa UN General Assembly yung ating UNCLOS victory, no? Para mas magkaroon ng kay Risa Ontiveros. Hindi na lang kay Risa dahil kinuha na yan pinagbotohan na ng Senate. Nagsimula yan kay Risa. Ngayon naging resolution ng buong Senate as a whole, no? Kaya parallel moves para i-scale up yung legal aspect nitong West Philippine Sea, no? Kaya hindi ako magugulat kung yan ay mag-scale up again in the next few weeks, no? Dahil mukhang may traction for now. At mukhang hindi lang ito usapin ng mga opposition, hindi lang ito usapin ng civil society, mukhang merong possible alliance between different stakeholders, including the government, no? Grabe, nagko-converge na lahat, no? Parang endgame ba yan? Yung sa sa justice, yung endgame na nagsama-sama lahat ng mga grupo-grupo. Japan,
Avengers, Thanos. assemble! Oh, Avengers. Yung Oh, Thanos. diba? Like, Avengers, nagtamang-tamang assemble. lahat. Parang ganon, no? I Parang know. ganon. This is Oo, crazy. pero, Netflix. pero sino kaya yung Incredible Hulk? Bato! Si Bato! Si Gilas Boy. Mukhang nandun siya kay Thanos eh. Sa side siya ni Thanos. Si Bato. Nag-effort naman si Hulk. Medyo nandun na siya sa kabila. Alright, park muna natin to. Mukha lang naman. Hindi ko naman sinasabi nandun siya. Uy, ang ganda ng shirt naman niya. Pinaghirapan nila yung West Philippines. Body fit. Who are you wearing, designer? Okay, park muna natin to. Huwag natin ubusin tong topic na to kasi for sure may response na naman si Robin Hood. So, may part 3 pa yan eh. Parang ano yun eh, Marquez versus Pacquiao. So, i-park muna natin yan. Let's finish this episode. Let's now talk about your favorite topic, confidential fund. Alright, medyo may mga naman tayong mga updates dito sa series natin. Thank you very much, Charlie Amas, for your very thoughtful effort analysis. Thank you so much. Anytime, Richard.